ginugol ko sa abroad, kaya labis kong kinasabikan na muling masilayan ang bayan kong sinilangan sa Talavera, Nueva Ecija. Marami na rin nabago sa baryong kinalakhan ko. Higit na itong maunlad kaysa dati. Marami nang naglalakihang gusali sa pinakabayan. Nagagandahan na rin ang mga kabahayang tila subdivision na sumakop sa dating palayan na lupa. Sa ancestral home ng aking magulang ang tungo ko. Lagi kong binibisita ito noon kahit nasa Maynila ako. Wala nang tao na naninirahan dito, bagamat maayos pa at alaga sa linis ng aking tiya Micaela na naninirahan katabi lamang nito. Agad akong sinalubong ni tiya Micaela pagkakita sa akin na bumaba sa sinasakyan kong kotse. Ramil iho, kailan ka pa dumating sa Pilipinas? Bungad niya sa akin. Ika-5 araw pa lamang humula ngayon tita. Ganun ba? Halika sa bahay, tuloy ka. Yayaan niya sa akin. Iniabot ko ang aking dalang pasalubong kay tita Micaela na tuwang-tuwa. Agad din niya akong ipinaghain ng makakain at nadama ko ang hindi niya pagbabagong pag-estima sa akin maging noong hindi pa ako nag-a-abroad sa Canada. Matandang dalaga si tiya Micaela at 2 pamangking dalaga ang tangi niyang kasama sa bahay. Retirado siyang guro ng elementarya sa aming bayan. Malaking tulong ang ginawa sa aming magkakapatid ni tiya Micaela. Mula kasi nang mamatay ang aming ina, sinuportahan niya ang aming pag-aaral. Dahil dito, hindi namin nalilimutang magkakapatid na tumanaw at kumanti sa kanya ng utang na loob. Hapon na nang ipasya kong pasyalan ang bahay na aming kinalakhan. Bagamat may konti ng renovation, intak ang kabuuan nito. Ganon din ang mga antigong gamit na naiwan ng aking yumaong ina. Sa pinaka-basement ng bahay ko nakita ang isang luma at may konti ng bingaw na tapayan. Kasama nito ang iba pang mga lumang abubot na naroroon, nakatambak sa sulok. Bakit ho narito ang tapayan ni inay tita? Usisa ko. Naku, gusto ko na nga sanang i-dispatcha iyan. Bakit ho? Pinagkakatakutan kasi. Ano ang ibig ninyong sabihin? Diyan daw nang gagaling ang narinig nilang panaghoy at iyak ng isang babaeng nagmumulto. Naging palaisipan sa akin ang sinabing iyon ni tiya Micaela. May sentimental value sa akin ang tapayang iyon dahil pag-aari ito ni inay noon. Natatandaan ko noong 11 anyos pa lamang ako at ang aking kapatid na si Sita ay 8 taon naman. Madalas kaming utusan ni inay na sumigaw sa pinakabunganga ng tapayang iyon. Tinatawag ko ng malakas doon si itay at sinasabi ko na umuwi na siya at hinihintay ni iyay. Ang kapatid ko namang si Sita ay may hawak na sandok kung saan ito naman ang kanyang ipinangkakaway sa tapat ng bintana habang tinatawagan ko si itay sa tapayan. Word ika nga pero sampalataya noon si inay na maririnig ni itay ang aming tawag sa kanya. Makalipas ang ilang araw, magugulat ka kami dahil darating si itay na may mga dalang pasalubong sa amin. Kung ikukumpara sa ngayon, ang tapayang iyon ang pinaka-cellphone ni inay para maipahatid kay itay ang kanyang komunikasyon. Palikero si itay. Dahil driver, madalas na sa bawat puntahang bayan na inaabot ng biyahe niya ay mayroon siyang babae. Ito ang bisyong hindi niya maiwasan. Malakas ang kaway ng tukso sa kanya, kaya ilang beses na rin nanganib ang kanilang pagsasama ni inay. Naganap ito noong nasa high school na ako. Hindi na umuwi si itay at kahit balita ay walang natanggap si inay kung nasaan ito. Itinangis ni inay ang nangyari. Dala ng labis na kalungkutan at kabiguan, nagkasakit si inay at naratay sa banig ng karamdaman. Kahit anong tawag namin kay itay sa tapayan, ay nawala ng saysay. Hindi na talaga siya nagpakita. Lumubha ang sakit ni inay hanggang isang gabi ay magis na lamang namin siyang wala ng buhay sa tabi ng tapayang iyon. Nakapasok ang bibig sa bunganga ng tapayan habang nakalungay-ngay. Kinuha ko ang tapayan at dinala ko sa Maynila kung saan naninirahan ang pamilya ko. Inilagay ko ito sa isang masinop na silid na hindi ginagamit. Isang linggo mula nang iuwi ko ang tapayan, nakarinig na ako ng kakatuwang karanasan ng mga kasama ko sa bahay. Bakit na takot daw ang pinsan mo na matulog sa bakanteng silid ni Elvira? Usisa ko sa misis ko. May nagmumulto daw doon. Nakakarinig daw siya ng panaghoy. Sa panahon bang ito ay naniniwala pa siya sa multo-multo? Guni-guni lang siguro niya iyon. Ewan ko sa kanya, pero tawasin mo man siya ay ayaw niyang pumasok sa kwartong iyon. Naalala ko ang tapayang inilagay ko sa silid.
Inisip kong baka totoo ang sinasabi ni Tia Micaela tungkol dito. Ipinasya kong obserbahan ng ilang gabi ang tapayan. Katunayan sa kwartong kinaroroonan nito ako natutulog pero wala akong napansin ditong kakatwa o kakaiba. Guni-guni nga lang ng pinsan mo ang multong sinasabi niya Elvira. Wala naman akong naririnig na anuman sa kwartong iyon. Paliwanag ko sa misis ko. Subalit itong nakaraang mga araw, hindi lang pinsan ng misis ko ang natatakot na pumasok sa silid, maging si Elvira at anak namin ay takot na rin. May multo nga sa silid, Ramil. Ako mismo ang nakarinig ng panaghoy ng isang babae. Oo nga, Daddy. Natatakot na rin akong pumasok doon. Segunda ng dalagita kong anak. Isang gabi ay pinasok ko ang tapayan na kinaroroonan ng silid. Pinagbasang ko ito ng matagal. Sinasariwa ko sa aking alaala ang sentimental value nito sa akin. Ewan kung bakit naisipan kong idikit ang aking tenga sa bunganga ng tapayan. Kinilabutan ako at pinanindigan ng balahibo sa naulinigan ko sa loob nito. Hindi na ako nagdalawang isip. Ibinalik ko ang tapayan sa pinagmulan nito, ang lumang tahanan ng aking ina. Hindi naman nagtanong sa akin si Tia Micaela kung bakit. May tawag akong tinanggap 1 buwan mula noon. Si Tio Manuel ang nakausap ko, kapatid ni Itay. Ibinalita niya sa akin na may sakit ang aking ama at nakaratay sa isang ospital sa Quezon City. Hinihiling daw nitong bago siya mamatay ay makita man lang daw kami ng mga anak niya at para makahingi na rin ng tawad. Dahil lama ako, dinalaw ko siya sa ospital na kanyang kinaroroonan. Hinunin mo ko ang iba ko pang mga kapatid na silipin din si Itay kahit alam kong may sama sila ng loob dito dahil sa pag-abandona niya kay Inay at sa amin. Alam din namin na siya ang naging dahilan ng maagang pagkayao ni Inay. Nagsisisi na ako mga anak ko. Patawarin ninyo ako sa naging pagkakamali at pagkukulang ko sa inyo. Lumuluhang pahayag niya sa amin. Kalimutan na ho ninyo ang nakaraan, Itay. Narito ho kami para kahit paano ay madamayan namin kayo. Malaki ang itinanda at inihina ni Itay sa aking paningin. Nalaman kong naging miserable rin ang buhay nito sa piling ng babaeng ipinalit niya kay Inay. Sayang at hindi na ako makahingi ng tawad sa inay ninyo. Napakalaki ng nagawa kong kasalanan sa kanya. Naghihimutok niyang sabi habang patuloy na nangingilid ang luha sa mata. Gusto ba talaga ninyong makahingi ng tawad kay Inay? Bago man lang sana ako nabawian ng buhay, anak. Bilang na ang araw na ilalagay ni Itay sa mundo. Alam niya ito at sinabi na rin sa akin ng doktor na gumagamot sa kanya. Mas makabubuti nga sa pasyente na iuwi na lamang ninyo at doon hintayin ang itinakda ng Diyos sa kanya. May pagsang-ayon na wika ng doktor nang banggitin ko sa kanyang aking plano na ilabas na lamang ng ospital si Itay. Ipinasya namin sa lumang bahay sa Talavera iuwi si Itay. Kumuha kami ng nurse na mag-aalaga sa kanya doon, natutugon sa kanyang pangangailangan. Sa silid na kinaroroonan ni Itay, ay ipinasok ko ang tapayan. Nang makita niya ito ay napangiti siya sa akin. Diyan ako tinatawagan ng inay mo kapag matagal akong hindi umuwi. Nasambit nito, saka sumilay ang isang ngiti. 1 linggo mula noon, binawian ng buhay si Itay. Nakita ko sa kanyang ang kapanatagan. May ngiti ring nakasilay sa kanyang labi ng mamatay. Sa burol ni Itay, narinig kong nagkukwento ang nurse na kinuha namin para bantayan at talagaan si Itay. Lumapit ako sa kanya at kinausap ko ng personal na kami lamang nagkakarinigan. Gusto kong malaman sa iyo kung ano ang naobserbahan mo kay Itay noong mga huling sandali niya. Usisa ako sa kanya. Bumabangon po siya sa gitna ng hating gabi at lumalapit sa naroong tapayan. May sinasabi ba siya? Meron po, sabi niya. Patawarin daw po sana ang mga kasalanan niyang ginawa. Umiiyak po siya habang nakatapat ang tenga sa tapayan. May tinatawag po siyang pangalan ng babae. Dinig ko po ay Elena. Narinig mo ba ang mga huling kataga na sinasabi niya bago siya bawian ng buhay? Uuwi na raw po siya, kasama ang sinasabi niyang Elena. Sa narinig kong sinabi ng nurse, nakahinga ako ng maluwag. Wari ay naalis ang nakadagang bigat sa aking dibdib. Alam ko na nagbunga ang paghingi ng tawad ni Itay sa aking ina. Sa Elena na tinutukoy ng nurse. Nang mailibing si Itay sa tabi ng puntod ni Inay, muli kong kinuha ang tapayan sa aming probinsya at dinala sa Manila. Sa silid na pinaglalagakan ko nito at dati inilagay, naghintay ako ng bagong obserbasyon na marinig ko sa aking mga kasambahay. Pero wala na akong nalaman na may natakot pa sa kanila. Tahimik na ang tapayan, ang panaghoy na nagmumula dito. Natapos na ang paghihintay ni Inay.
Umuwi na si Itay para sila ay magkapiling. Kilala mo kung sino ang nagmumulto, Ramil? May pagkagulat na nasabi sa akin ni Elvira nang sabihin ko sa kanya ang tungkol dito. Sino? Si Elena, ang aking ina.